Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Ben Tulfo, kinestyon ang pagpili kay Erwin Tulfo sa Blue Ribbon. Bakit niyo siya ipako sa cross? Nagbigay ng kanyang pananaw ang broadcaster na si Ben Tulfo kaugnay ng pagkakatalaga ng kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa liderato ng Senado at ng kontrobersyal na flood control investigasyon. Sa isang pahayag, kinestyon ni Ben Tulfo kung bakit agad ipinagkatiwala kay Erwin Tulfo ang pamumuno sa isa sa pinakapangyarihang committee sa Senado sa kabila ng pagiging baguhan nito sa mataas na kapulungan. Ito ang post o pahayag ni Ben Tulfo. Bakit ninyo siya ipapako sa krus at maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? New V, baguhan. Baguhan, neophyte senator, bagito. Then, pahahawakin ninyo agad ng Senate Blue Ribbon Committee? Mahirapan po si Senator Erwin. Hindi ko ina-underestimate ang kanyang kakayahan. Hindi ko minamaliit. Ang gusto ko lamang, teka muna, wala ba kayong iba dyan? May galit ba kayo sa utol ko na hindi ko pinagtatanggol bagkos baka naman dahil mahirapan yan bago pa yan? Lumabas ang pahayag ni Ben Tulfo matapos italaga si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Gatchalian Block. Gayunpaman, naging sentro rin ng debate ang naturang committee matapos aminin mismo ni Erwin Tulfo na hindi pa ganap na organisado ang Blue Ribbon Committee at hindi pa ito maaring magsagawa ng formal na hearing. Noong Hunyo 8, sinabi ni Tulfo na nauwi lamang sa isang consultative meeting ang nakatakdang pagdinig dahil hindi pa kumpleto ang komposisyon ng committee. Ang pahayag ni Tulfo ay isa pang tinig na lumalawak na diskusyon hinggil sa reorganisasyon sa Senado at sa kakayahan ng bagong liderato na pangasiwaan ang mga sensitibong investigasyon, kabilang ang flood control controversy na patuloy na pinag-uusapan sa publiko. Bagamat nilinaw niyang hindi niya kini-question ang kakayahan ni Senator Erwin Tulfo, iginit ni Ben Tulfo na dapat pag-isipang mabuti kung ang isang bagong halal na senador ay handa ng mamuno sa isang committee may malaking papel sa mga high-profile investigation sa Senado. Okay. So, salamat dito kay Mr. Ben Tulfo sa apat na magkakapatid. To me, ang pinakamatino, hinahangaan ko ang independence. Hindi siya nadidiktahan. Kung ano ang pananaw niya, sinasabi niya. Kahit kung minsan, laban sa kanyang mga kapatid, sinasabi niya. Kaya salamat po, Mr. Ben Tulfo sa pagsasalita. I agree na masyado pa siyang bagito. Nung una, itong si Lacson, nung si Lacson pa ang BRC chairman, Erwin Tulfo nilagay nilang vice chairman. Nung nag-resign si Lacson, medyo nagsalita itong si Erwin Tulfo na wala akong choice. Kung walang iba, edi ako na lang mag-acting. Kaya lang, nakita ko yung pag-alanganin niya noon dahil bagito nga siya. Hindi pa siya abogado. Kasi ang kailangan mo dito, abogado sana. Kaya to me, ang pinaka-the best na chairman dyan is si Senator Pia Cayetano or Senator Marcoleta.
Isa pang issue dyan is, paano siya maging magaling na chairman? Isa siya sa nasasangkot. Na-deliveran siya ng 8 maleta. Plus, na-deliveran pa ng bonus. May mga chicks pa daw. O anong credibility niya na ano? Dapat ang mag-chairman dyan kung assuming lang na legitimate itong grupo ni Gatchalian, ang ilagay nila yung hindi nadawit. Example, sino bang walang dawit? Lito Lapid. Walang dawit yan eh. Kaya lang, hindi naman siya ano. Seriously speaking, baka pwede si Pangilinan dahil abogado. Wala namang dawit dyan sa flood control si Pangilinan. Wag lang si Risa dahil may ano din siya ng budget insertion. But anyway, kung ano man ang mangyari dito sa sigalot sa Senado, pag hindi ito ma-resolve, ang nakikita ko ang kawawa taong bayan. Hati ang taong bayan, kailang sa tingin ko, mas marami ang taong bayan na sumusuporta sa grupo ni Cayetano. Makikita mo dito sa mga reaksyon eh. Tingnan natin ang people's reaction dito ha. 1,800 ang nag-react, 1,300 ang tumatawa. Anong tinatawanan? Yung pagtatalaga kay Erwin Tulfo. 434 ang nag-like. So, mas marami, percentage-wise, ang sumusuporta dito sa grupo ni Cayetano. Jason Ditayo, ginawang pain ang utol. Efren Luis, because he bent the law that he amended, and second demotion by Crispin Rimulya. Tulungan natin ang bansa, Bintulfo, always go with the truth. May tama kayo, sir. I guess you're right. Person to talk to your brother para di mabend ang law. Salamat sa inyong pagsubaybay, mga kaibigan, sa channel nito. Nakakatulong kayo ng tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang among nataga gero mag-atop na ni siya karon sa iyang ipatindog nga balay. Nakina sa ipatindog do ka itong forum sa din ang gaid ko ni kasabot. So mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. Ano niya pa